guys, magandang umaga po, JBEG Auto Works po ulit. Guys, meron tayo ulit tayo dito gagawin. Dati na natin ginawa to, no? Itong jack refine. Para siyang Starex, no? Tawag dito. May panibago siyang sira. Siguro mga 3 buwan ko na huli kong ginawa. Tapos ngayon bumalik sa akin, syempre dahil wala naman siyang ibang gagawa, kundi ako lang, no? Tumigas daw yung steering wheel niya, guys. Tumigas yung manibela niya. Pag magda-diagnose kayo, guys, unang-una nyo sisilipin yung yung steering fluid niya, no? Dito, silipin nyo itong tangka niya. Okay. Silipin mo yung reservoir niya kung mayroong ATF. Kapag walang ATF, lagyan mo. Okay. Pag nalagyan mo na yan, guys, pihit-pihitin mo, tapos obserbahan mo, makikita mo kung saan doon yung leak. Ito, possible to, leak to dahil naubos oh. Wala talaga siya, oh. Leak yan. So ngayon, guys, hahanapin natin kung saan galing yung leak. Ito, tawag dito. Nilagyan na natin siya ng fluid. So, naubos yung fluid niya kasi yung spots din sa ilalim tumagas, ayun o, nagkabutas sa ayan o, yung part na yun tumagas o. Makita ko sa inyo mamaya, guys, so anong part ng steering yung tumagas sa akin. Gagawin natin, guys, baklasin muna natin to. Okay. So ayan, guys, no? Nakita natin yung leak ng steering system ni Madam, no? Guys, kapag nag-leak pala yung sasakyan po ninyo, halimbawa tumigas yung manibela, okay, unahin nyo pong i-check ito. Okay, unahin nyo pong i-check to. Okay, ito reservoir o yung tangke ng ATF, no? Yung check nyo kung may fluid siya para malaman nyo kung may leak ba o wala. Let's say halimbawa wala nang laman, no? Lagyan nyo siya ng ATF steering fluid, kahit ano man gusto nyo gamitin, basta yung para sa kanya. Okay, yung required na fluid para sa kanya, no? Lagyan nyo yan sa puno, di ba? Paandarin nyo yung sasakyan. Make sure guys na may laman siya. Pag pinaandar nyo yung sasakyan, makikita nyo kung yun kung magbabawas o hindi. Sige nga, Gerald, paandarin mo nga. Ayan. Dito sa case ko, okay, nagawa ko na to. Sige, okay na, patay na. So, sa case nitong sasakyan na to, nagawa ko na siya, no? Papakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko dito. Yun nga, ang una kong ginawa, guys, sinek ko muna to. Okay, dahil wala siya fluid, nilagyan ko siya ng fluid, di ba? Ngayon, nilagyan ko siya ng fluid, pinaandar ko, tapos bigla siya naubos. Ngayon, naglagay ulit ako ng panibago. Sinilip ko na kung saan nanggagaling yung yung leak niya, which is dito. Kung makikita nyo to, guys, ito, kung makikita po ninyo, ayan, guys, kung makikita nyo po ito, so, itong 22 volts na yan, na may copper washer siya, guys, maluwag lang po siya. Okay, siguro ang ano ko dito, dahil syempre diesel to, ginagamit palagi, malubak palagi, kung saan man siya dumadaan o whatever. So ngayon, nagbabibrate. So ngayon, dahil nagbibrate siya, tornilyo yan, guys, may tendency talaga na lumawag siya. Yun na nga, so dito nag-leak siya dito sa tornilyo na yan. So ginawa natin, guys, pinalitan lang natin siya ng copper washer, tapos sinigpitan natin na naayon sa torque niya. As of now, guys, wala naman na ako nakikita na leak, no? Ito, babuhusan na lang natin ng tubig yung mga yan kasi yan yung mga ATF na natapon kanina. So yun, guys, basta pag nag-check po kayo, guys, ng
ng mga leak, lagyan nyo ng fluid to, paandarin nyo, paikutin nyo yung makina, di ba? Tsaka yung ATF, paikutin nyo yun, galaw-galawin yung steering wheel. Ngayon guys, may pressure kasi yan guys, sa lakas niya, sisirit at sisirit yan, okay? Kung may leak yan. Makikita nyo doon guys kung saan yung possible na dapat nyo gawin. Halimbawa, dito sa steering pump, sa rack and pinion, sa mga hose, makikita mo yun guys. Kapag pinandar nyo yung makina tapos pinihit nyo yung gulong, makikita nyo kasi sisirit yan. Ngayon kung halimbawa ay sa rack and pinion ng problema, yung may patak-patak, makikita mo naman agad yan na visual check Taka sa ilalim, silipin mo, kung may basa o wala, malalaman mo agad din guys kung saan nagsisimula yung leak. No? Dito sa case ni madam, ang problema niya, yun yung tornilyo sa steering pump. Na? So ngayon guys, okay na to. So, babalik natin na kay madam. Swerte ni madam dahil luwag lang, dito, higpit lang ng tornilyo. Tsaka syempre, babayaran ni madam yung ATF na ginamit ko dahil bago yun Yan naman. Ang labor nito guys, siguro 50 pesos, pwede na yun. Kaya yan guys na. Okay. Thank you po. Sana guys may matutunan kayo. Basic lang naman to tinuturo ko sa inyo guys kasi syempre yung mga may hirap natin ginagawa nakaraan kasi tapos na yun So ngayon guys, kapag ginawa na natin yung Starex na yan, overhaul yan guys, ipapakita ko sa inyo yung tamang procedure niyan wala pa lang kasi budget at saka yung PS Ngayon guys, kapag bubuuin na natin siya, ipapaliwanag ko sa inyo guys yung mga dahilan kung bakit kailangan siyang palitan, no? Bukod sa hindi na siya maandar kasi nag-overheat siya ng sagad. At saka request ni sir yan, kailangan na overhaul yung sasakyan niya. Okay? So yun guys, napaliwanag ko sa inyo yung mga pyesa na yun at kung masisira yun, ano yung magiging sanhi nun. Tapos paliwanag ko sa inyo yun, yan. Medyo mahirap yan, no? Kasi overhaul. Dito naman guys, sabi ko nga, pagpasensyahan nyo na kung basic lang yun na tuturo ko sa inyo. Kasi guys, siyempre nakakalimutan ko din i-video basta-basta yung mga ginagawa natin dito. Katulad ngayon, wala lang akong ginagawa. So kaya ako siya binibideo, no? For the vlog. Sana guys, may matutunan kayo kahit basic lang ang ginawa natin. Doon sa nakakaalam na, salamat tayo kasi alam nyo na. Doon naman sa hindi, sana may matutunan kayo, no? Thank you po. JB Auto Works guys. Sana abangan nyo po palagi ang aking video, no?